sariling paraan upang makatipid ng pera maliban sa isang tao. Si Haring Barabbas mismo ay sumuway sa kanyang utos. Wala siyang pakialam na naghihirap ang mga taong nasasakupan niya. Patuloy niyang sinasayang ang kanyang kayamanan sa mga walang kwentang bagay. Habang ang mga tao ay nag-iipon at isang beses lamang kumain sa isang araw, ang hari ay tulad ng isang piging kung siya ay nagluluto para sa mga kanyang tagapaglingkod. Naghahanda siya ng iba't ibang ulam ng iba't ibang uri ng mamahaling pagkain. At ang masaklap ay siya lang ang kumakain ng niluluto niya. Bagamat sagana ang pagkain, hindi niya ininiyahan ang kanyang mga kasambahay o taga-nayon na kumain kasama niya. Yung hindi niya magamit, basta lang niya iniiwan hanggang sa tuluyang masira at hindi niya makakain. Isang araw, habang nagdiriwang ang hari sa harap ng kanyang palasyo, dumating ang isang matandang pulubi. Humingi ng limusang pulubi kahit ito'y pagkain lamang para mapawi ang gutom. Ngunit, hindi pinansin ng hari ang matanda. Sa halip ay itinulak niya ito palayo. Nawalan daw siya ng gana sa mabahong amoy ng pulubi. Nagalit ang pulubi at sinabi sa hari na dahil sa kanyang kasakiman ay tuturuan niya ito ng aral na hindi niya malilimutan. Bago pa man matapos magsalita ang matanda, ay biglang kumulong at kumilat. Unti-unti nagbago ang anyo ng hari. Sumigaw siya ng tawad sa matanda, ngunit huli na ang lahat. Biglang nawala ang matanda nang ang hari ay naging isang kumpletong halaman. Nakita ng mga tao ang lahat ng pangyayari at nang lapitan nila ang halaman, ay nakita nila ang ilan sa mga bunga nito. Ito ay bilugan at may korona sa ibabaw. Ito ay ang kanilang hari si Barabbas na dahil sa kasakiman ay naging halaman. Mula noon, tinawag nila ang halamang bayan